So, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, nagkaroon lang ako ng realization about to sa relasyon. Kasi kung mag-observe ka sa lalaki at babaeng relasyon, pumunta ka ng mall, kahit nung high school, college, is blue pill talaga yung majority. Kasi brainwashing yan, di ba? Yan yung mga napapanood na paulit-ulit sa television, lalo na pag bata-bata pa yung lalaki at babae, high school pa lang, college, kasi wala pang expectations dyan, wala pang reality hits na survival lang talaga yung mahalaga. Pero mapapansin mo, 'di ba, blue pill nga yung default. Napansin mo, under talaga yung yung mga lalaki, kahit sa mga katrabaho mo. Kuwari kung nangingi-employo ka man, or kung may business ka, yung mga business partners mo, mapapansin mo, karamihan talaga ng mga lalaki is under servidor talaga. Nag-uumpisa yan simula elementary pa lang, high school. Kahit yung mga nagyayabang ng mga lalaki, naka-virgin daw sila nung high school sila. Tapos nakatuluyan nila ngayon, yung kasal na sila, di ba? Under pa rin yung lalaki dyan. Now, pagiging leader lang ng lalaki is magiging effective lang yan kung alpha fuck lang. Kasi susunod talaga yung babae dahil nga sa sexual charisma ng lalaki, 'di ba? Sexually attractive. Tsaka dun gagana lang yung masculine leadership sa mga slum, yung salat, yung socio-economic. Mapapansin mo dun, 'di ba, sa mga mahihirap na area, yung babae sumusunod sa lalaki kasi yung lalaki tricycle driver, nagpro-provide. Tsaka yung lalaki parang dominant, 'di ba? Yung jeepney driver, or basta dominant siya, madiskarte at nakakapag-provide ng pera. Yung mga ganun, yung mga lalaking ganun is puro grind lang talaga, hustle. Wala nang time sa mga date, mga ganyan. Tsaka walang pakialam din sa date. So, gugana pa rin yung masculine. Pero yun nga lang, sa majority na sa lipunan, makikita mo, 70% nga is default talaga blue pill. Papansin mo yan, pumunta ka ng mall, lalaki nagbubuhat ng pinamili, magtutulak ng cart, meron pa nga lalaki nagpapalit ng diaper. Bira ka lang makita sa mga public spaces na lalaki yung dominant. Mapapansin mo yan pag naglalakad sa proximity pa nga lang, mahalata mo na kung sino yung leader or dominant Pag nakita mo yung lalaki yung nasa huli naglalakad, babae yung nasusunod nun. Paano ko nalaman? Experience ko rin yan Yung mga submissive sa akin ng mga babae, ako yung unang naglalakad. Sila yung nasa gilid ko lang or sunod lang ng sunod. Kasi nga, di ba, yan nga yung basihan mo. Kung gusto ko ng babae, di ba, susunod sa lahat ng gusto mo. Actually, hindi na rin talaga masusunod yung gusto niya. Kuwari, tinatanong ko yung mga babae na gano'n, yung down sa akin, saan mo gusto pumunta? Ikaw bahala. As in talagang, ikaw talaga bahala, promise. Ikaw talaga bahala lahat. So, hindi mo pupuntahan yung mga damit pambabae. Syempre, pambabae yun. Sasama lang talaga siya. Kung ano gusto mong bumili ng brief, kung anong gusto mong bilhin, kahit saan ka kumain, susunod lang talaga siya. Shut up lang siya. Ganun yun pagka nakahanap kayo ng down na babae. Tapos, kuwari, gusto niya ng tawag-tawagan ka. Kasi sinasabi ko na yun ayoko ng video call, tsaka yung tinatawagan ako, text lang. Sumusunod naman. Di na niya gagawin kasi nga yun yung gusto mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya mag-numbers game talaga kayo. Maghanap kayo ng babae talaga na gusto kayo. Kasi 'di ba, karamihan ng mga lalaki, majority to yung mga pamilyado na ngayon nagsettle. Yung may mga pamilya at anak na, majority niya nanligaw talaga, tsaka nakipag-friendship sa una. Sa trabaho, usually ganun yan friendship muna, usap-usap, hanggang nauwi sa labas-labas, sabay kumain. Hanggang nagkatuluyan, di ba? Sa high school naman, ganun din. Usap-usap, kaibigan, biglang yung lalaki, manliligaw. Nung college ako, meron akong ganyang kaklase. Dadala pa ng bulaklak.
Although nakatuluyan naman niya yun, siya rin nakauna. Pero, yung baseline mo kasi, kung ano yung binungad mo kasi, yun yung expectation ng babae at saka may maintain mo. Via principle nga ng first impression last, di ba? So, papanatilihin niya yun, maging ganun, maging simp, para ma-retain yung relasyon niya. Kasi pag nagbago siya, hindi na siya yung nagustuhan ng babae, di ba? Kaya nga hindi maganda talaga magbungad yung friendship tsaka yung magbungad ka ng pera, libre-libre mo na mamahalin, tapos magbigay-bigay ka ng mga kasi ang mangyayari mamahaling gamit, mangyayari yung babae magiging entitled. Kaya nga yung dating shinare ko, yung setup ko lang naman yun. Pwede nyo naman wag gayahin, di ba? Yung setup ko kasi dati, lagi lang kaming mall nagkikita. Meron nga akong girlfriend nun, hindi pa nakapunta sa bahay namin ng 1.5 year. Yung 6 years ko naman, parang 3 beses lang nakapunta ng bahay or 2 lang. Meron mo sa 6 years, 2 lang, di ba? Kasi nga, ayoko kasi nung nung parang personal, yung parang isasama yung pamilya. Kasi pag may nagustuhan ka ng babae, yung babae lang gusto mo. Hindi mo gusto yung pamilya niya or kung ano. Kasi sino ba magsasama, di ba? Kayo magsasama Dati pinapapunta pa ako sa kanila. Ayoko. Puro hindi, di ba? So ang setup ko kasi nun, ganun lang. Mall lang, kain ng fast food, Jollibee man yan, McDo, Greenwich, or kung ano pa mang fast food, which is mura lang. Minsan KKB kami, minsan siya pinababayad ko, inuutusan ko. Tapos pag mag-check-in, pinapachip ko ng 200, ganun. Kuwari gusto ko mag 10 hours, di ba? Syempre girl ko rin ko naman hindi naman ang fubo yan Kung fubo lang puta, di ba? Bakit? At mo papatagalin ng 10 hours, di ba? So yun nga, ganun talaga. Napansin mo yan, mapapansin mo talaga yan sa lipunan natin. Mabalik tayo sa topic na yan. Kaya mahirap tong numbers game na direct approach. Kasi yung expectations ng babae is iwi-win sila. Yung chivalry nga na sinasabi ng red pill, di ba? Pero although mangingibabaw ka kasi nga iba yung strategy mo, kakaiba sa lahat, di ba? Biruin mo, nag-approach ka, dominant pa nga rin yun. Napansin ko yan Sabi ko, ba't ganito? Mukha naman akong gusto ng babae, pero nire-reject ka pa rin. Kasi nga, yung programming talaga nila, nangingibabaw kaysa kagustuhan sa'yo, di ba? Hindi lang naman yung lalaki yung na-program pati babae rin na nag-expect sila na ganun na yung role ng mga blue pill is mag-stick talaga sila sa ganun. Now, kaya nga merong alpha fox tsaka beta boxes dahil nga ganun, di ba? Yung mga dominant na lalaki, yung mga hindi nila kaya makontrol, yun yung ginagamit nila pang short term na lang. Tapos yung kaya nilang kontrolin, underin, gawing beta box provider, is yun yung ilalagay nila sa category. Di ba nga dalawa nga lang lalaki yung kinakategory ng babae. Tapos bakit ka magkakaroon ng mga kafubo na 22, mga ganun, kahit 38 na ako? Kasi nga, yun di ba? Nabanggit ko na yan. 18 to 25, yan yung pace na pang fubo. Mga pogi lang. Kasi nga, hindi pa sila kumikita, di ba? Tsaka hindi pala naranasan yung hirap ng paghahanap buhay. Once na nagising na yan, mga ngayon nga sa Gen Z, maaga na magising, 23 pa lang yung babae. Gahanap na ng mga older men na merong stable job, malaki kita. Mapapansin mo yan. Maaga na nagkakaipipan ni Gen Z kasi maaga silang na-expose sa social media. Sabi ko, teka, ang dami mga pogi tapos puro hook up lang, sawa na ako. By 21 pa lang naka-rack up na yung babae ng 10 or 6 na body, di ba? So, pero hindi naman masama yung ganun, di ba? Okay lang din naman basta makuha mo yung babae ng prime age. Okay lang din yung ganun kahit sabihin mong sawa na siya. At least tumino na siya, di ba? Yung
Kasi naniniwala din naman ako doon, pag nagka-epiphany yung tao, titino. Kagaya natin, mga lalaki. Epiphany kasi natin, wala talagang tutulong sa atin, survival lang mahalaga eh. Kaya yung sa mga lalaki, tumitino tayo, 'di ba? Inaayos natin buhay natin, inaayos natin kalusugan natin, nag-i-improve tayo. Kasi nga, yun yung epiphany ng lalaki. Tapos epiphany pa ng lalaki, walang advantage sa pagpapamilya at anak, 'di ba? Merong ibang lalaki, huli na nila natuklasan tong ganitong impormasyon. Tapos magfo-focus na lang talaga sila dun sa field na gusto nila, passion nila or hobbies. Or pumera, pumaldo. Ganun din. Actually, biruin mo, dalawang epiphany nito ng babae. Epiphany ng babae, 22. Maaga sa Gen Z ngayon. Ano yung epiphany na yon? Maghanap na sila ng long-term provider. Anong ibig sabihin nun? For survival pa rin. Yung madidependehan nila na secure na lalaki, meron protekta sa kanila, mag-entertain, mag-provide, tsaka yung sasagutin yung lifestyle nila, 'di ba? Sa lalaki, survival din yung epiphany. Ang epiphany kasi natin is, tangina, tumatanda na ako, ayoko magtrabaho. Yun yung epiphany natin, age pill eh. Tsaka kailangan natin talaga na mapumera eh. So ang epiphany ng lalaki, pumera talaga. Kasi nga dahil sa age pill. Tsaka kung lalaki ka, wala kang pera, kawawa ka, bottom of the barrel ka sa lipunan. Walang gusto lumapit sa'yo. Walang gusto makipag-associate sa'yo. Kasi nga, wala kang pera, di ba? Walang mapapakinabangan sa'yo. Kasi tayo kasi, ang value kasi natin is yung pakinabang talaga eh. Leadership mo, na share mong information sa mga new generations. Tsaka yung business mo, kung ano pa man yan. Kasi nagpo-provide ng value yan. Either clothing man yan, pagkain, or mga wisdom na nadadrop mo na pwede sila magbayad ng courses. So yun talaga eh, yung epiphany na ng both gender, nakabase pa rin siya sa survival. Pero ang sa babae, maghahanap na sila ng mating. Actually, merong blue pill na side din na epiphany yung lalaki. Na shit, tumatanda na ako, hindi ako attractive na lalaki. Kung average looking lang siya, tapos wala pa siyang pera, magkaka-epiphany siya na para magustuhan siya ng babae, kailangan niya talagang mag-provide ng money. Yun yung epiphany sa mga hindi pogi, average siya pangit. Kasi maging honest tayo dito. Oo nga, yung pogi, gagana lang yan ang high school, college, pero kung may trabaho naman yung pogi, may papatol pa rin. Kung yung pangit tsaka yung wala pang pera, mazizero talaga yan, walang papatol dyan kahit short term or kahit minimum lang. Ngayon nga, mga babae ngayon di na pumapatol ng minimum kasi kaya na nilang bumuka ka eh. Yung mga babae, kaya na nilang bumuka ka. Biruin mo, magpapawalk lang sila 1,000 na. Yung lalaki nagtatrabaho sa minimum wage na trabaho, 550 per day, 8 oras. Biruin mo yung pay gap 3 oras na buka ka lang, or 1 oras pa nga lang, 1 pop, labasan yung lalaki, 1K na, yung pinakamababa yan yung lalaki, biruin mo, magi-stay siya sa trabaho 8 hours, 550, di ba? Ganun kahirap sa Pilipinas. Kaya nga yung mga new generation nag-aagawan sa Kaya nga mapapansin mo rin, hindi lang dyan sa Pilipinas yan sa ibang bansa rin ganun Sa ibang bansa yung hypergamy daw ng babae. Kaya nga may looks maxing tsaka status maxing. Mahit mo yung overall na attractiveness. Diba, may height pill, merong looks maxing, status maxing. Makikita nyo yun sa YouTube si Clavicular. So at 20 years old, na-hit niya lahat yun. Nag-status max siya, nag-streamer, ganyan. Kasi nga, na-predict na niya na dahil ang daming lalaki nagko-compete sa pera tsaka sa looks, magiging normal na lang yan. So magiging baseline ng babae ngayon sa near future, ang dami pang mga babae na kumikita na ng pera dahil sa pagwo-walk at content, 'di ba? OnlyFans.
So, hindi na sila tatanggap ng minimum wage earner, 'di ba? Ayaw na nila mag-settle dyan, bahala kayo. Di bali na ma-single sila. Kasi sa trabaho ko, ang dami mga professional nurses tsaka mga doktor, mga single lahat, promise. Ayaw nila mag-downgrade. Kung long term to sure merong hit yan, mga ons. Pero yung mga ons na yan yung mga malalaki katawan, gym buff, tsaka 6 feet, tsaka yung mga pogi. Pero hindi yan makikipag long term sa ganun kasi nga maraming option yung lalaking yun. So ang mangyayari is maghahanap sila ng beta provider, yung milyonaryo. Promise sa hypergamy ng babae sa near future. Papatulan na lang yan mga milyonaryo tsaka 6-digit earner. Ibig sabihin sa 1 year may 1 milyones ka. Kaya kailangan ngayon, pag lalaki ka, mag-isip ka talaga ng pagkakakitaan mo na papalo ka ng 150 or 100k a month. Yan talaga yung isipin mo na na kumita ka ng pera na ganyan. Ang only way lang talaga dyan, wala akong maisip sa Pilipinas Kasi, nagtanong na rin ako sa ChatGPT, laundry. Magkano yung laundry? 50,000 yung kada makina or 100. Tas 2 makina. Mahal daw yung tubig Sabi na nanay ko pag commercial. Sisingilin ka ng mahal. So, kung saktuhan lang yun, small business, parang minimum wage earner lang din yung kita mo per month. Papalo ka lang ng 15 to 20k a month sa laundry na business mo. Sabi ko, ay wag na, mukhang talo. Kasi mahal yung makina, tapos sabay yung tubig mahal din, tsaka yung kuryente. Actually, tanungin mo si ChatGPT talaga, mga strategy. Mahirap mag-business pag nagpro-provide ka ng value. Kaya nga maganda yung online na yun nga lang, saturated na rin sa online. Pero ang kagandahan sa Pilipinas kasi, 100 million tayo, so may chance ka pa rin. Basta consistent ka lang. Hindi nga lang malaki kikitain mo. Hindi kagaya sa mga famous na influencer tsaka talagang naglalapag ng mga quality videos, mga nakakatawa or yung mga informasyon ganyan. Papalo talaga sila ng malaki. Pero kung nag-i-start ka lang, kikitain mo lang sa SOCMED. Kada buwan 10 lang yan 10k lang yan Pero kung umabot ka ng mga 100 subscriber, pwede ka pumalo ng 100k a month. Or yung sinasabi nga ng isang follower ko na mag-agent daw ng casino. Now, hindi naman din madali yun kasi pag agent ka ng casino is mag-aalok-alok ka raw, yung parang hihingkayatin mo yung magkaroon ng player, maging player yung hihingkayatin mo. So, incentive pa rin siya, nakabase siya sa dami ng nahingkayat mo. Tsaka sa mga bonuses, 'di ba? So, wala talagang easy money. Now, kung mag-abroad ka naman, which is yun yung advisable ko sa mga lalaki dito kasi yun talaga yung papalo ng 100k a month kumpara sa labor sa Pilipinas. Kasi, biruin mo, sa Pilipinas, nag-labor ka na dyan, pinakamalaki mong kikitain, 30 lang. Naputya, mag-abroad ka na lang, di ba? Same labor, pero 3 times yung yung kikitain mo. Kaya nga mas maganda talaga makahakot, mabilis makahakot ng pera yung pag-abroad Kaya mapapansin mo yung mga influencer, karamihan sila Suya, tapos si Zargon, nasa Canada yun Pati yung Don't Panic, It's Organic, nandun yun sa Canada. Tapos nagko-content pa para talagang kikita sila ng 200 a month. Kasi yun talaga yung advantage pag nag-abroad ka Yun lang talaga yung masasuggest ko Yun lang talaga yung masasuggest ko sa mga lalaki na na kung gusto kumita ng 100k a month, mag-abroad talaga, tapos maghanap buhay, tapos magtipid, huwag bili ng bili, tapos ganun lang. Tapos ipunin mo yung pera, i-invest mo sa mga properties para meron kang investment sa mga asset nakikita sa'yo para sa'yo, di ba?
Pero matagal na panahon yun. Abuti nga ng mga 4 years. 4 years or 5 taon. Ganun yung bubunuin mo. Tsaka mahal din magpagawa. So mag-i-invest ka talaga ng malaking pera para yung return ng investment mo masusulit mo, di ba? Tapos ano pa ba? Kasi yung pagko-content creator din parang nakabase rin siya sa platform eh. Kuwari may Facebook ka, YouTube. Yung platform din siya eh. So parang nagpapasweldo sa'yo pa. So parang empleyado ka rin ng Facebook or YouTube, di ba? Wala kang content na lapag. Wala kang kikitain. So same din yan sa mga nag-online casino. 'Di ba? Yung agent ka ng online casino. Pag nag-online casino ka, ganun din, magiging kayat ka ng mga player. Paramihan ng player. Kasi kung maraming player sa casino, mas natalo sila, yun yung ibibigay sa'yo na pasweldo. Hindi ko sure parang ganun nga yung nabasa ko sa ChatGPT. So, wala talagang madali. Lahat talaga bibigyan mo ng oras, atensyon, pera. Mag-i-invest ka talaga. Okay rin yung tubig, water station. Kasi sa water station, kailangan mo ng parang yung tauhan na mag-deliver ng tubig, 'di ba? Parang ganun yung mangyayari, yung tauhan na mag-deliver ng tubig. Tapos hindi rin siya malaki kita eh, nasa 30. Sinabi na rin ng kapatid ko yan eh. Wala talagang malaking kita sa Pilipinas. Kahit restaurant, mababa kita niyan. Ang malaking kita lang talaga sa Pilipinas is online talaga. Online lang talaga. Wala na rin ako maisip eh. Tsaka yung mga properties, paupahan ng parking lot. Kasi yung parking lot, dati may taxi business kami. Tangina, bigat nung inuupahan namin ng parking lot every month. 24 24k a month. Easy money yung may-ari nung lote. Ganun ka bigat, 'di ba? 24 a month. Or patayo ka ng apartment na mayroong kwarto na 10, 15, ganyan, na studio type, merong CR tsaka kitchen, 'di ba? Paupahan mo ng 9. So every month papalo ka ng 100 plus. Sorry mga brother, wala talaga akong maisip na malaki kita talaga. Online lang talaga, tsaka yung mga papaupahan mo na spot. Yan lang talaga. Kasi yung restaurant, kailangan mo ng physical presence dyan eh. So online, mag-isip ka ng mga application. Meron yung kuya ko pero hindi ko sasabihin, di ba? Nasabi ko na sa inyo dati yan eh. Hanggat may mga professional, tuloy ang kita niya. Papalo siya ng 1 million sa 3 buwan. Ganun kabilis yung pera niya. Meron din yung isang yung nagtutune ng kotse. Ibig sabihin, ginagalaw niya yung gear ng kotse. Tapos yung number 1 na gear, pwedeng bumilis ng onte, ng bahagya. So, yun yung service niya. Walang gumagawa sa Pilipinas no. Nakuha niya yung technology sa Amerika kasi nagtrabaho siya sa Amerika. Yun talaga yung malaki kita, yung first strike ka eh. Yung wala talaga makakagaya sa'yo. Hindi ka pwede palitan kasi ikaw yung bottleneck eh. Ikaw lang talaga yung nagpo-provide ng service na yun. Ganon din sa kuya ko, yung service na pinoprovide niya online. Walang kakumpetensya. Sakop niya lahat. Kaya sa 3 buwan or 4 na buwan, pwede siya maka 1M. Ganun ka Now, nag-iisip ako ng ganyan, di ba? Nahihirapan nga ako makaisip ng mga ganyan. Wala nga lang talaga. Naisa lang. Yun lang talaga naisip ko eh. Mag-focus ka muna sa
sa SOCMED, tapos nangingimpleo ka, 'di ba? Ako nga rin, 'di ba? Share ko lang naman 'to, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo na mag-abroad kayo, 'di ba? Kasi yun yung 100k, tapos mag-online ka. Pwede mo mapagsabayan yung hassle sa online. Or yung iba nga nangingimpleo, nagbebenta pa eh. Kung gusto mo yumaman talaga, doble talaga kayod mo eh. Pag sisiksik mo sa 24 hours yung ano mo eh, hassle eh. So yun, medyo sumegway tayo, pero another info din talaga yan sa inyo na i-priority nyo yung money game. Kasi yun lang din talaga mahalaga, money game. Tapos mapapansin mo, parang ano na eh, waste of time na masyado rin yun eh, yung pagre-relasyon eh, sa totoo lang. Kasi blue pill default yan. Kaya nga ako, 'di ba? Yung mga nagsasabi sa akin, "Oh, bakit ganun? Ang dami mo na na-approach, 80. Almost 80 na, wala pa rin, puro rejection. Tapos apat lang yung kinuha number ko. Dalawa lang yung nag-reply. Ginost pa ako, 'di ba?" Kasi nga, hindi lang naman lalaki ang blue pill. Ang default, pati babae blue pill din. Nag-expect sila ng lalaki na ganun. Ang magiging black pill lang na babae, yung below lang sa socio-economic, tsaka yung sinasabi ni Alan Roger na alpha fox lang. Pero sa alpha fox nga, walang relasyon eh. Short term lang din talaga category ng babae. Ayaw ka rin makarelasyon ng babae kasi nga, wala siya mapapala sa'yo eh. So kahit anong ano mo, basta nakipagrelasyon ka sa babae, conclusion ko na yan dati pa eh. Nabanggit ko na sa inyo yan dati pa. Na once nakipagrelasyon ka sa babae, blue pill talaga yan. Blue pill ang relasyon sa babae. Kasi nga, default talaga yan, blue pill, survival. Kailangan nila yan. Magre-reklamo ko, gusto mo maging dominant sa ano. Oo, dominant ka, pero yung babae, salat, parang yung setup ni Bogoy na kuy-kuy, di ba? Sino ba namang hihiwalay sa kanya, di ba? Tingin mo ba sila Bruja tsaka si Leklek hihiwalay pa? Hindi. Kasi nakasalalay yung long-term provision tsaka yung beta box providing kay Kuy Kuy. Wala rin silang pupuntahan. Saan sila magbebenta sa bakery? Or magbibuild ng sarili nila, di ba? Wala rin talagang pupuntahan yung mga yun. Kesyo sa ayaw nila at gusto. Ganon din yung mga pamilyado sa squatter area, di ba? Mga babae, pinaglalaban nila yung mister nila, pinagsisilbihan. Kasi nga, yung mister nila, tricycle driver, jeepney driver, bus driver, or may business na karinderya. Yan yung makikita mo sa slum, di ba? Na nagbi-business ng barbecue, business ng mga sari-sari store, fishbowl. Pero yung asawa nila, submissive sa kanila kasi nga, umaasa eh. So, wala ka talagang pipilian. Now, itong black pill na isi-share ko sa inyo. Mag-hit na lang kayo ng walker, magparami kayo ng pera, magpakapal kayo ng bulsa. Tang ina, para kang cornstar nun. Magkaroon ka ng 100 body count. Ito magiging uhaw ka pa. Ito realistic tayo. Magkaroon ka ng makapal na bulsa, nahihit mo yung babae, babayaran mo. Pwede mo pa nga ilibre sa pagkainan, di ba? Kung gusto mo, galante ka. Para ma-enjoy mo yung companionship. Tapos biruin mo, twice a week mong gagawin yon. Tangina, sarap ng buhay. Para sa akin lang Para sa akin practical tsaka freedom tsaka logic. Mas maganda talaga yung walker route. Kaya nga nilalapag ko yan eh. Nilapag ko yung walker game na yan 3 years ago eh. Tingnan mo ngayon. Yan sila, Tio Bray. Ay, hindi ako hihit. Ayoko magbayad or ano. Nako, magbabayad ka pa rin talaga one way or the other kasi nuubos mo yung oras mo dyan, di ba? Kung nag-uubos ka lang din ng oras dun sa malaki na return investment sa money side na, di ba? At least yung babayaran mong kipi sa kanya 30 minutes lang tapos paalisin mo na, di ba? Kung ako lang kung makapalbulsa ko, tangina, daydream ko talaga maging bowling na eh.
Tapos sabay maghihit ako ng walker. Puno yung booking ko. Twice a week or once. Which is ganun yung setup ko once a week sa ex ko dati. Hindi naman ako mahilig yung parang everyday. Kasi ayoko ng everyday kasi waste of time din yan eh. Tingin ko sa sex parang waste of time din talaga siya eh. Para sa akin, once a week okay na ako dun eh. Kasi ganun yung setup ko dati. Paulit-ulit every Saturday lang. Actually, shinare ko yan sa isang follower ko eh. Ganun na rin ginagawa niya, once a week. Minsan nga sinabihan ko, bakit ka nagta-twice a week? Sabi ko, once a week lang. Tapos mag-focus ka sa pag-aaral mo kasi nag-aaral to eh. So, tinipang ko na ganun. Paano ka makaka-focus sa pag-aaral mo kung twice a week mong kikitain yan? Sabi ko, every Saturday lang. Tapos, or ikaw bahala sa oras. Tinipang ko na lang siya. Ewan ko sinusunod niya. Kasi ako natapos ko yung masteral ko at 26 eh. Tangina, yan yung alas ko ngayon pagka balik ko ng Pilipinas. Alam mo ba CI ng ng nursing? 400 per oras. 400 per oras. Tapos iikot-ikot ko lang sa hospital. Demo lang. Napaka-easy work. Easy work, di ba? At least nag-enjoy ka pa, may communication. Ayoko rin talaga ng online na na trabaho eh. Kasi na-try ko na yung online, nag-ako sa dentist, nag-encode ako ng mga sirang ngipin sa card nila. Tangina, na boring ako. Tas alam mo yung doktor doon, sabi, hikab ka na hikab. Sabi ko, ewan ko, nahantok ako eh. Alam mo, ilang araw lang ako tumagal doon. 7 days lang, nag-awol na ako. Tanginang trabaho yan, ang boring. Hindi ko gusto yung trabaho na online eh. Gusto ko talaga physical eh. Pwede ako magturo. Yung sinabi ko nga sa inyo, 400 per oras. Tas 8 oras, 3,000 na, di ba? Ganyan yung sinasabi ko, di ba? Tapos nakakita ko pa ng mga fresh bargain kifi ng mga college. Pero syempre hindi ko papatulan yun, di ba? Dahil mahirap na. So paano? Yan lang yung game na ilalapag natin ngayon. Default talaga blue pill. Gusto mong relasyon, blue pill. Gusto mo ng total freedom, nilapag ko, walker game. Tsa. Tangin na, magkaroon ka ng 600 body, sulit na. Pwede ka na mamatay, di ba? So, paano yun lang? Peace.